Magandang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at nandito ako ngayong araw para pag-usapan ang isang napakahalagang topic na bihira lang pag-usapan sa simbahan pero nakakaapekto sa maraming pamilyang Pilipino. Alam ko marami sa inyo ang nagtaka na, bakit ba laging may problema sa aming pamilya? Bakit laging may sakit? Bakit laging walang pera kahit na masipag naman kaming magtrabaho? Bakit laging break ang relationships? Bakit laging namatay ng maaga ang mga lalaki sa pamilya namin? Bakit laging may aksidente? Mga kapatid, hindi po ako dito para manakot. Nandito ako para magbigay ng enlightenment at higit sa lahat para turuan kayo kung paano lumaya mula sa generational curses na possible na umiiral sa inyong pamilya. Sa Biblia, sa Exodus chapter 20 verse 5, sinabi ng Diyos, "Ako ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlong at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin." Ibig sabihin, ang mga kasalanan at bad decisions ng ating mga ninuno ay pwedeng mag-cause ng curses na dadaan sa susunod na generations. Pero good news mga kapatid, through the blood of Jesus Christ, pwede nating i-break ang lahat ng curses na ito. Now, let me share with you the common signs na may generational curse sa inyong pamilya. Habang sinasabi ko ito, mag-examine kayo ng inyong situation. Baka ito na ang explanation sa mga paulit-ulit na problema ninyo. Una, ang paulit-ulit na financial struggle. Alam ninyo yung pamilyang kahit gaano kasipag, laging walang ipon, laging may emergency na kailangan ng pera, laging may masira, laging may sakit, laging may aksidente, parang may butas ang bulsa. Ito ay possible sign ng poverty curse. Maraming reasons kung bakit dumating ito. Baka ang ninuno ninyo ay nagnakaw. Baka hindi nagbigay ng tama sa simbahan o sa mga mahihirap. Baka nang exploit ng ibang tao. Baka gumamit ng bawal na paraan para yumaman. At ngayon, ang next generations ay sumasalo ng consequences. Pangalawa, ang pattern ng premature death. Tingnan ninyo ang family tree ninyo. Yung mga lalaki ba sa pamilya ninyo ay namatay ng maaga, laging heart attack, laging aksidente, laging may sakit na hindi inaasahan? Ito ay possible sign ng death curse. May mga pamilya na may kasaysayan ng violence, ng pagpatay, ng murder, ng abortion. At ang curse na ito ay dumaan sa next generation. Hindi dahil galit ang Diyos, pero dahil sa spiritual law. What you sow, you will reap. Pangatlo, ang cycle ng broken marriages at relationships. Yung pamilyang laging hiwalay ang mag-asawa, yung mga anak ay lumalaki na walang ama, yung laging may third party, yung laging abusive ang relasyon. Ito ay sign ng curse of broken covenant. Possible na may ninuno na ng abandon ng pamilya, may nag-commit ng adultery, may sumira ng marriage ng ibang tao, may nag-abuse, at ang pattern na ito ay naging cycle sa pamilya. Pang-apat, ang mental illness o depression na prevalent sa pamilya. Maraming pamilyang may history ng suicide, ng severe depression, ng anxiety disorder, ng mental breakdown. Ito ay pwedeng biological, pero pwede rin itong spiritual. Possible na may ninuno na sumamba sa false gods, na gumamit ng kulam, na nakipagtulungan sa mga masasamang espiritu. At ang spiritual oppression na ito ay dumaan sa mga anak. Panglima, ang pattern ng addiction. Yung pamilyang laging may addict, laging may alkoholiko, laging may sugapa, laging may bisyo. Ito ay sign na may spirit of addiction na attached sa family line. Pang-anim, ang inability to bear children o ang paulit-ulit na miscarriage. Maraming babae sa Pilipinas ang naghihirap dito. Gusto nilang magkaanak pero hindi makabuo. O nabubuntis pero nalalaglag. Posible na may curse of barrenness sa family line. Pang-pito, ang chronic illness na walang gamot.
Yung pamilyang laging may sakit na hindi maalis-alis, laging may cancer, laging may hereditary disease, minsan medical ito, pero minsan spiritual din. Ngayon, baka nag-worry kayo. Sister Maria, pamilya ko ay may mga ganyang patterns. Ano ngayon? Wala na bang pag-asa? Mga kapatid, marinig ninyo ako ng malinaw. May pag-asa. Ang dugo ni Jesus ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa. Ang cross ay nag-break na ng lahat ng curses. Sinabi sa Galatians 3:13, si Kristo ay tumubos sa atin mula sa sumpa ng kautusan, siya ay naging sumpa para sa atin. Ibig sabihin, sa cross, kinuha ni Jesus ang lahat ng curses na dapat sana para sa atin. Pero kailangan nating i-activate ang pagpapalaya na ito through faith, through prayer, through repentance. Hayaan ninyong turuan ko kayo kung paano i-break ang generational curses sa inyong pamilya. Una, kailangan ng identification at confession. Alamin ang kasaysayan ng inyong pamilya. Tanungin ang matatanda, ano ba ang mga kasalanan ng ninuno ninyo? Ano ang ginawa nila na against sa Diyos? Pagkatapos, in prayer, i-confess ninyo ang kasalanan na yon kahit hindi ninyo ginawa. Sabihin, Lord, in behalf of my ancestors, humihingi ako ng tawad para sa kanilang ginawa. Pangalawa, kailangan ng renunciation. Ibig sabihin, i-declare ninyo na tumatalikod kayo sa kasalanan na yon. Sabihin, Lord, I renounce the sins of my forefathers. I renounce any agreement with the enemy. I renounce any curse that came into my family line. Pangatlo, kailangan ng declaration of freedom through the blood of Jesus. Sabihin, through the blood of Jesus Christ, I declare that I am free from every generational curse. I declare that my children and my children's children are free. I declare that the cycle stops here in my generation. Pang-apat, kailangan ng forgiveness. Kailangan ninyong patawarin ang inyong mga ninuno sa ginawa nila. Kailangan ninyong patawarin ang inyong mga magulang kung may ginawa silang mali. Kasi ang unforgiveness ay parang kadena na nag-bind sa inyo sa past. Panglima, kailangan ng lifestyle change. Hindi pwedeng mag-break kayo ng curse tapos gagawin ninyo rin ang kasalanan na nag-cause ng curse. Kailangan may real change sa buhay ninyo. Now, sama-sama tayong manalangin para sa pagpapalaya mula sa lahat ng generational curses. Heavenly Father, dumarating kami sa inyong harapan ngayong araw bilang mga taong nangangailangan ng kalayaan. Panginoon, alam ninyo ang kasaysayan ng aming mga pamilya. Alam ninyo ang mga kasalanan ng aming mga ninuno. Alam ninyo ang mga curses na dumaan sa aming bloodline. Lord, ngayong araw, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagsisisi para sa lahat ng kasalanan ng aming mga ninuno. Kahit hindi namin ginawa, kinukuha namin ang responsibility na i-break ang cycle na ito. Patawarin po ninyo sila, patawarin po ninyo kami. Sa makapangyarihang dugo ni Jesus, sinisira namin ngayon ang bawat generational curse sa aming pamilya. Ang curse ng kahirapan, sinisira namin. Ang curse ng sakit, sinisira namin. Ang curse ng premature death, sinisira namin. Ang curse ng broken relationships, sinisira namin. Ang curse ng barrenness, sinisira namin. Ang curse ng addiction, sinisira namin. Ang curse ng mental illness, sinisira namin. Idinedeklara namin na ang bloodline ng aming pamilya ay nilinis na ng dugo ni Jesus. Idinedeklara namin na ang cycle ay tumitigil na ngayong araw. Idinedeklara namin na ang aming mga anak at ang mga anak ng aming mga anak ay lilaki sa kalayaan. Panginoon, palitan ninyo ang mga curse ng blessings. Kung saan may poverty, magkaroon ng prosperity. Kung saan may sakit, magkaroon ng healing. Kung saan may death, magkaroon ng life. Kung saan may broken relationships, magkaroon ng restored families. Kami ay nagtatanim ngayon ng bagong legacy.
Legacy ng pananampalataya, legacy ng obedience, legacy ng pagmamahal sa inyo, at ang legacy na ito ay dadaan sa aming next generations. Salamat po Panginoon sa kalayaan, salamat po sa bagong simula, salamat po na sa cross natapos na ang lahat ng curses. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos na naging curse para sa amin, para kami ay maging blessed. Amen. Mga kapatid, pagkatapos ng panalangin ito, kailangan ninyong maniwala na may nagbago na sa spiritual realm. Hindi overnight ang manifestation, pero nagsimula na ang proseso ng pagpapalaya. Isa pang importanteng bagay, after breaking generational curses, kailangan ninyong mag-build ng new spiritual legacy. Ibig sabihin, magsimula kayong mag-pray regularly as a family. Basahin ang Biblia kasama ang mga anak ninyo. Magsimba together. Turuan ang next generation na magmahal sa Diyos. Kasi ang best na paraan para hindi bumalik ang curse ay punuin ng blessings at godliness ang inyong family line. At isa pa, some curses ay hindi break in just one prayer session. Kailangan ng sustained spiritual warfare. Kailangan ng fasting, kailangan ng consistent prayer, kailangan minsan ng tulong ng spiritual leaders o pastors. Kung feel ninyo na mabigat pa rin, kung feel ninyo na hindi pa totally nawala ang oppression, okay lang yan. Continue praying, continue declaring, continue standing on the Word of God. Ang kalayaan ay darating. If this message spoke to your situation, share this video sa inyong pamilya. Baka sila rin ay naghihirap sa same patterns. Baka through this video, magsimula ang healing ng buong family tree ninyo. Comment kayo sa baba kung ano ang patterns na napansin ninyo sa inyong pamilya. Let's pray for each other. Sama-sama tayong lalaban sa spiritual battle na ito. Subscribe at i-on ang bell para sa more teachings about spiritual warfare, deliverance, at how to live in victory as believers. Always remember, you are not a victim of your family's past. Through Christ, you are a victor. The curse stops with you. The blessing starts with you. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na tumayo at i-break ang chains ng nakaraan. Naway makita ninyo ang transformation ng inyong pamilya sa darating na mga taon. Hanggang sa muli mga kapatid, si Sister Maria ay nananalangin para sa kalayaan ng inyong buong pamilya. God bless you and break every chain. Mahal kayo ng Diyos. Amen.